Yeah. Bago pa ako pa. Ay no, dito mo na kami. Wala pa, 26. 8 ba? Okay. Okay, so magandang araw ngayon guys. So Isuzu MU-X yung nasa harapan natin ngayon. Tingnan natin mabuti yung basic tsaka pointers kung paano magbaklas ng tatawag na dashboard. So aircon cleaning tayo din. So yung tatawag niyan yung evaporator, kailangan pong linisan yun. So nasa loob yun ng ilalim ng dashboard, nasa kalagitnaan ng passenger side tsaka driver side. So which is mahirap siyang tanggalin. So hindi mo siya madudukot, so kailangan na abilidad at skills ang kailangan dito. So anong gagawin? So ngayon nasa harapan tayo ng unit guys sa dashboard. Babakasin natin itong buong dashboard na ito, nakikita nyo. Yan, sa harapan na yan, baklas yan. So ino natin para malaman din kung gumagana ba lahat. Okay, yan, baklasin yan, pati yung dashboard na yan. Lahat na nasa harapan natin guys, mababaklas yan. So makikita kayo mamaya ng konti ano magiging itsura niya pag nabaklas na yan. So yun ang mangyayari dyan. So lahat yan guys, yan ang before. So may konti, ganyan na yan. Kita nyo na. So baklas lahat. So okay, so bago tayo magbabaklas, so ang ginagawa namin ngayon, pinaandar namin makina para malaman natin kung ano yung gumagana. So may problema nito, okay naman lahat, gumagana lahat. So dito kami sa dashboard, nag-start na kami magtanggal pero hindi pa totally dahil pinapaandar pa natin yung engine. So pakinggan natin ngayon yung sounds kung gumagana na ba siya. Okay, so far gumagana naman lahat, wala problema. So sinisilip namin itong electrical wiring kung anong pwedeng pointers, paano tatanggalin na hindi kita makakasira ng mga parts. Okay, so okay na lahat, na-diagnose na natin, wala nga pwedeng hindi pwedeng may balik, so kailangan may balik lahat. So simulan na natin, fast forward lang natin para mas mabilis yung pagbaklas. Okay, let's go. Tara.
Okay, so tanggalan natin yung general dashboard assembly guys na buong mechanism. So hindi man tinabidyohan, at least malaga na tanggal na natin. Medyo na-busy kasi tayo eh. So ayan ang itsura niya guys. Kung makikita natin talagang baklas na siya. So ano meron dyan? Tara, tingnan natin. Mga buong mechanism. So nakikita nyo naman halos wala ng dashboard. Baklas na talaga siya. So nandito ngayon sa sentro natin guys, ito na portion. Yung tinatawag na evaporator housing assembly kung saan nakapaloob sa kalagitnaan. Okay, ayan siya. So hindi mo makukuha kapag hindi mo tinanggal yung assembly. So part naman ng kanto, ito naman, nandito naman naka-locate yung aircon motor, fan housing assembly na nandun yung air filter. So yun guys, makikita nyo yung sa harapan natin yan yung evaporator. So assembly yan. So nakapaloob yan dun. So kailangan mo munang tanggalin lahat ng mechanism na nakaharang sa kanya para magkaroon siya ng way para makuha natin. So kailangan talagang baklasin yan lahat. So gawin natin, fast forward natin para matanggal natin yung evaporator. So tara, let's go! So okay guys, ito makikita nyo ngayon, oh, yan portion. Ibig sabihin yan dyan nakakonect yung evaporator at yung papunta naman doon sa ilalim ng mechanism naman, yung piping nya. So dyan po yung connection. So mahihirapan tayo magtanggal kung di mo tatanggalin yung buong mechanism ng dashboard dahil hindi mabubunot ito guys. So okay, fast forward na natin. Okay, so tanggalan natin ngayon guys yung buong system nya. Tanggalan natin yung evaporator housing assembly, yung aircon motor fan housing assembly na nakalocate din ng air filter. So ito na yung sistema nya guys. Kung makikita nyo, bakante na lahat. So yan yung ito yung nasabi ko sa inyo na kinakabitan ng evaporator at yung piping papunta naman doon sa air compressor ng motor. Kaya hindi pwedeng hindi mo babaklasin ang buong system ng dashboard guys. So yun ang medyo mahirap dito. So medyo matrabaho siya at talagang risky at kailangan na medyo may konting background ka sa electrical dahil masyadong magulo yung pagkaka-connect ng wiring. So kailangan may idea po kayo. So ang gagawin natin ngayon, maglilinis tayo ng system and then balikan natin ito mamaya ng kote, ibuuhin natin. So tara, let's go. Okay, so tanggalan natin guys yung lahat ng components ng dashboard. Dito na lahat yung mechanism. So baklas na lahat yan. So ito na yung mga other components. And then ito naman yung stereo guys. So andyan na lahat. So ang gawin natin, puntahan na natin yung mechanism naman dun sa may assembly ng kanya tatawag na evaporator housing assembly. So ito na yung mga mechanism niya, motor fan housing assembly, dito na lahat. Ngayon tingnan natin guys yung silipin natin yung evaporator, yung nagkukos ng damig. So ayan na guys, makikita mo naman sa harapan natin ngayon yung evaporator assembly. Nasa loob po nito, ito po yung housing niya. Yan, makikita nyo. So silipin natin yung housing assembly niya ng kanyang evaporator. Nasa ilalim po yan, makikita nyo sa loob. Ayun po, yung bakal na yun na may mga fin yan, makikita nyo yan. Mga yan, baklasin natin, tingnan natin sa labas. Okay, so ayan na, nasa loob mismo yung evaporator set nga assembly. So hindi natin matatanggal ito guys kung hindi natin hindi tayo magbabaklas ng dashboard ng housing assembly mismo niya, kasi nasa loob siya mismo sa kalagitnaan. So ito yung tinanggal natin, ito yung kailangan na linisan o hindi kaya palitan. So mas maganda tawag yan na mapalitan to dahil ito nga, kita nyo naman ayun sobrang daming bara. Pero dahil lang gusto ng may-ari, linisan lang. So wala tayong magagawa. So lilinisan na natin to and then ibabalik din natin lahat ng parts na tinanggal natin at pati yung dashboard. So gawa tayo ng another video guys ng part 2. So kung paano magkabit nitong mga mechanism. So gagawin natin lahat
yan, magtatanggal tayo na lahat ng mga air filter, and then ikakabit natin na lahat ng assembly. So abangan nyo guys yung part 2 nito para makita nyo kung paano naman siya ikabit. So hanggang dito lang muna, maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, and bye bye, and God bless.